Topic mo natin tungkol sa stroke, okay? Pero ngayon, pag-usapan natin, hindi lang, meron po kasing mga maliliit na stroke lang eh. Na hindi talaga, alam naman natin sintomas ng stroke, di ba? Nanghina yung kamay, nabulol, di ba? Obvious yun na stroke, nangiwi yung muka, di ba? Alam natin na stroke. Pero, merong mga sintomas minsan na akala mo na stroke, pero silent stroke pala. Sabihin, maliit na stroke. Merong mga stroke yan, barado. Pero may stroke na magbabara lang konti, within 24 hours, malulusaw yung bara, mawawala ulit. So baka temporarily humina yung kamay. After 2 hours, lumakas ulit. Pero stroke na yon, mini stroke na yon. O namanhid dito, namanhid ang paa. Pwede pa mamanhid dahil lang naipit dito, namanhid ang paa, pwede lang may sciatica, pero pwedeng mild stroke na yon, transient ischemic attack. Nagbara na tumuloy. So, pag meron kayong ganyang sintomas, papacheck tayo sa doktor. Kasi yung ganitong nagbara na gumanda ulit, pwede umulit. Yan, no? So, merong barado talaga, merong maraming klaseng stroke, may nagbara, may nagdugo, at merong maliliit na stroke. Meron na nga akong pasyente, ang complaint lang niya, manhid lang dito sa may puwet. Manhid lang, sabi natin, kakaupo yan, yung wallet mo nandito sa may puwet mo, kaya manhid. Pero lumabas, meron na pala siyang small stroke. Yung mga matatanda, minsan, merong lacunar infarct, which means small stroke na parang walang sintomas, pero nagbabago ugali, mas mainitin ulo, o parang medyo mali-mali sinasabi, stroke na pala yun. Okay? So, yun ang ano natin. Yan ang mga sintomas ng minor stroke. Weakness on one side, pwedeng vision, hindi makakita, pwedeng nalilito, pwedeng namamanhid, tapos nawawala. Pero basta may pagbabagong ugali, isipin nyo na baka minor stroke doon. Ano mga risk factors, okay? Yung mga may high blood, okay? Laging may high blood, pwede silang magkaroon nito mga minor stroke. Mga may diabetes, pag diabetes, prone talaga kasi. Mataas ang cholesterol, okay? Pwede magbara. Mga naninigarilyo, syempre naninigarilyo, mataas ang risk ng stroke. Umiinom ng alak, kababayan natin, marami nanginginom. Sa tabi-tabi, tagay ng tagay. Ginagamit yung alak pampatulog. Very common yan sa kababayan natin. Diba? Higher risk of stroke. Araw-araw umiinom pampatulog, magugulat na lang kayo, biglang may dudugo. So, minsan, ang stroke nga, minor lang, kala mo na humina lang kamay, na manhid lang, tapos bumalik, papacheck kayo sa neurologist. Huwag niyo sabihin, ay, bumalik naman, doc, okay na eh. Bakit? Ang problema kasi, oras na magkaroon ka ng minor stroke, ganyan, no? Tapos nalusaw, malaking chance uulit siya. Parang 30% chance uulit in 2 months. Parang ganun. Tsaka minsan, ito yung unang senyales. Swerte nga eh. Swerte nga. Minsan kasi yung bara, hindi naman parang tubo sa ulo, di ba? Yung iba, barado agad. Tapos na usapan. Yung iba, nabarahan lang konti ng cholesterol, ay nalusaw ulit. Diba? So, warning mo na yon. Warning na. Huwag na nating ipatuloy siya. Itong mga minor stroke, good news nga, nalusaw, pero uulit siya. Kaya pupunta tayo sa neurologist, may mga gamot, hindi pwede i-over the counter. Minsan, aspirin, binibigay kung barado, pero doktor niya magbibigay. Gamot sa cholesterol, gamot sa high blood, gamot sa diabetes para makontrol. Bukod dito, sa minor stroke, okay, meron pang tinatawag na, bago po to, right side and left side stroke. Hindi pareho. Ibig sabihin, pag barado, nakabaliktad po yung camera ko, baka tabingi lang ang tingin nyo, pasensya na. So, ito kanang ko to eh. So, kung kaliwa ang tingin nyo, dahil lang nakabaligtad. So, ang kanang parte ng ulo natin, okay, itong kanang part, ginawa ng Diyos, ang kinokontrol niya
ang kaliwa. So, yung kanang parte natin, para siyang computer, para siyang may kuryente, ang tubo niya nandito. Pag sinabi ng kanang parte ng ulo ko, taas mo kamay mo, ayan, tumataas. Taas mo paa mo, ayan, tumataas. So, ang nag-uutos kanan. Okay? Kaya, pag nagbara ang kanan, yan. Pag nagbara itong kanang part ng pasyente, biglang hindi niya maggalaw yung kaliwa niya. Hindi niya maggalaw. Or minsan, hindi lang kinokontrol niya yung lakas, pati yung manhid. Okay, pag nagbara ito, manhid kaliwa, manhid paa. Depende kung ano ang nababarahan. Okay? Pag kaliwa naman ang nabarahan, kanan naman. Kasi nga yung kuryente, yung wiring nag-cross eh. Bakit bumaligtad, ginawa ng Diyos ganun? Hindi natin alam ba't ginawa niya. Nag-cross talaga eh. So, kayong mga pasyente, pag kayo ay, let's say, mga na-stroke na or kamag-anak nyo, let's say, mahina ang, palagay natin, mahina ang kanan nyo. Okay? Kanan mahina. Okay? Hindi nyo maggalaw yung kanan, manhid ang kanan po nyo. So, ito babagay sa inyo. Ibig sabihin, nabarahan yung left brain mo. Okay? Ang kakaiba dito, ang left brain natin, ginawa ng Diyos, hindi lang yan panggalaw ng kamay. Hindi lang yan panggalaw ng paa. May ibang powers pa yan eh. Ano ba ang trabaho ng left brain? May ibang powers pa yan. Para pala to sa salita. Para masabi mo yung language pala tong left natin. Kaya, pag na-stroke ka na mahina ang kanan parts mo, o mahina kanan nyo, pwedeng may iba pa kayong sintomas bukod dito. Anong sintomas? Aphasia. So, yung mga hindi mo masabi yung gusto mo. Yung mga na-stroke na mahina ang kanan, left ang barado, may aphasia din sila. Hindi nila parang, ballpen ba to? Hindi nila masabi. Nasira yung language nila. Agraphia, hindi rin nila masulat yung gusto nila. So, part of the game yun. Kasali yun. Sa panaghina kanan, may aphasia sila, may agraphia sila, at more may anxiety, may depression. Mas nadidepress sila. So, yun yung mga kasama dito pag ito nabarahan. Okay? Left side of the brain, kanan ng mahina. Okay, ulitin ko ha. Pag sa mga pasyenteng mahina ang kanan, ito ang mga kasama. Language area na damage din. Impaired language. Pati pag-iisip, medyo hindi rin makadecide. Yan, no? Decision making din. Pero kilala ka. Kilala ka niya, hindi lang niya mabanggit yung pangalan mo. Pero kilala ka niya, hindi lang niya masabi. Okay? Punta tayo sa right. O, ito. Pag right naman ang nagbara, ang mahina, kaliwa. Kaliwang parte ng katawan. So, sa mga pasyente o may kamag-anak kayo na mahina ang kaliwang kamay, mahina ang kaliwang paa, ano pa ang dagdag sintomas nila? So, bukod sa mahina ang kaliwa ng pasyente, may ibang trabaho pa tong right brain natin ito. Trabaho pala ng right brain natin para makilala ang tao, ang lugar, at ang time. So, hindi ka na nila nakikilala. Yan ang problem. Mahina na nga kaliwa nila. Actually, parang hindi mas okay ito eh. So, pag mahina yung left ng pasyente nyo, let's say, nag-caregiver kayo, nag-alaga kayo sa pasyente nyo, na-stroke yung kaliwa niya, o isabihin, bukod sa mahina kaliwang kamay, kaliwang paa niya, hindi kanya makilala, hindi niya alam yung lugar, hindi niya alam anong oras, okay? Hindi niya makilala yung muka. Mas mahirap to. Bukod dito, nagbabago personality niya. Mas mainitin ang ulo, impulsive. Mas impulsive siya. Mas galit. O pati judgment niya namamali. So actually, medyo mas mahirap alagaan itong right na barado at mahina yung kaliwa. Depende sa laki ng stroke. Okay? So yan po. So tulad na sinabi ko, ang mga risk factors natin for stroke, high blood, diabetes, meron pa isang malaking risk factor. Bukod, siyempre gusto natin umiwas sa stroke, diba? Control niya blood pressure nyo. Pag hindi makontrol sa natural remedy, kailangan natin gamot, diabetes. Isa pang risk factor kaya nagbabara,
may diferensya sa puso. Linya ko po to bilang cardiologist. Pag ang puso may lumalaki ang puso, heart failure, may rheumatic heart disease, may sira yung valvula, irregular yung heartbeat, nagloloko yung tibok, ayan Nagloloko ang tibok ng puso, merong valvular problem, lumalaki yung puso, mahina ang pump, lahat yan, nakakalapot ng dugo. So, pag ang dugo sa puso lumapot, pwede magbuo siya, mag-blood clot. So, sabi niyo, anong problema? So, pag nag-blood clot yung dugo sa puso, delikado yan. Para siyang pinball. So, mula bawat pump, pag natanggal yung blood clot na yan, mula sa puso, hindi mo alam saan pupunta yan. Pag lumusot yung blood clot dito sa may kanan, tsumamba sa kanan pumunta, ito ang barado, right, left ang mahina. Pag tsumamba yung barado sa kaliwa ang tumilapon, yung kabila naman. Kaya yun po. Kaya dapat nga, ginagamot din yung puso. Ginagamot yung lapot ng dugo, kaya mayroong mga pampalabnaw ng dugo. Ginagamot yung irregular heartbeat, yung mga may atrial fibrillation, ayaw din natin yan. Irregular heartbeat, heart failure, mahina ang pumping. Pag mahina ang bomba ng puso, nagbubuo din. So, kailangan natin tamang exercise, galaw-galaw para maganda circulation, at itong mga gamot. Okay? Bago po itong tinuturo ko sa inyo. So, last na lang, oras na meron kayong maramdaman na sintomas, kahit konting manhid lang dito o manhid dito, diba? Wala naman masama, pa-check rin tayo sa neurologist para ma-sure. Ang ma-sure papa-CT scan. Kasi minsan, pag CT scan mo, pag ang senior, edad 60, 70, kahit sino, pero pina-CT scan mo lahat sila, magugulat kayo, marami sa kanila may mini stroke or small stroke. So, kung yung nabarahan ay napakaliit na parte lang ng utak, baka dito lang, isang piraso lang maliit. Palagyan natin ganito. Palagyan natin maliit na piraso lang ang na-stroke niya, ay pwede walang natamaan. Hindi natamaan yung daanan ng kuryente sa kamay, so okay lang. So, nagagalaw niya. Pero, yung maliit na yon, baka hindi ka na niya makilala. Baka medyo nag-iiba na ugali, possible yon. Diba? So, possible may mali. Pero pag natsambahan yung maliit na nabara ay daanan pala dito sa kamay, ay manghihina na yon. Kung motor is lakas. O tinamaan niya yung sensory, hihina na rin to. So, ingatan po natin to, control ang blood pressure, pa-check tayo sa neurologist, siya makakasabi kung kailangan natin mag-ingat sa stroke. Maraming salamat po.